Nagbabalik ang espiya, bitbit ang balitang ikinagulat ng lahat. Nakabalik na si Sir Mauve mula sa kanyang lihim na misyon. Hindi ka ba nasaktan, wika ni Gabriel? Hindi naman, buti na lang walang tao sa sekretong lagusan, tugon ni Mauve. Pero hatid nito ay hindi ito ang balitang gustong marinig ni Lord Gabriel. Nalaman natin na si Lady Essendra, na isa ring Archibald, ay nakuha ang border ng estate nang walang kahirap-hirap. Bakit? Dahil ang mga sundalo mismo, sumuko agad dahil sa dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pero ang mas ikinagalit ni Gabriel, ang dungeon. Hindi nakapasok si Mauve dahil hinarang siya ng mga tauhan ni Sir Edric. Sabi nila, bawal pumasok ang kahit sino nang walang permiso mula kay Lady Essendra. Ang lupain na dapat ay kay Gabriel, tila dahan-dahan nang nadudulas sa kanyang mga kamay. Hindi lang pala pananakop ng nayon ang inaatupag ni Lady Essendra. Sa halip na palawakin ang teritoryo, nagpadala siya ng puwersa sa Loden Forest para pumatay ng mga monsters. At hindi ito basta-bastang griffins, ayon sa mga balita, ito ay mga nilalang na hindi pa nakikita ng sinuman, ang mga undead. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Kung totoo ang chismis, hindi na lang si Essendra ang problema niya. Dahil ang mga undead ay hindi tinatabla ng normal na espada, kailangan na rito ng kapangyarihan ng mga paladins. Dahil sa pagtakas ng bishop, naging mission impossible ang paghahanap ng mga paladin para labanan ang mga undead. Pero laking gulat ni Sir Mauve nang magpakitang gilas si Lord Gabriel. Sabi niya, unahin ang kaligtasan ng kontinente kahit nasa gitna sila ng gulo, papadalhan niya ng mensahe ang kanyang kapatid na si Lady Essendra. Napahanga si Sir Mauve, siya talaga ang karapat-dapat na maging successor. Pero heto ang katotohanan, sa isip ni Gabriel, pumapanig pa rin daw ang Goddess of Victory sa kanya. Plano niyang gawing na sacrificial lamb, ang hukbo ng kanyang kapatid. Hahayaan niyang maubos ang tropa ni Essendra sa mga undead para masira ang reputasyon nito, habang siya ay nag-aantay lang ng tamang timing para gamitin ang alas niyang si Andre. Isang bagong era raw ang itatayo niya, isang erang puno ng dugo at panlilinlang. Samantala, sa gitna ng masukal na kagubatan, isang nakakangilabot na habulan ang nagaganap. Isang dambuhalang griffin ang kasalukuyang humahabol kay Mirian at sa kabayong si Sil Lion. Halos maabutan na sila ng matatalas na kuko nito, pero bitag lang pala ang lahat. Ang kabayo ay nagsilbing pain para mailabas ang griffin sa kanyang lungga. At sa isang iglap, lumitaw ang ating bida na si Eugene mula sa mga kakayohan. Pinadapa niya ang dambuhalang ibon sa lupa at bago pa man ito makapalag, gamit ang kanyang dalawang espada, tinapos ni Eugene ang laban. Ganito ang galawan ng isang pro, hindi lang lakas, kundi utak ang ginagamit. Paborito talaga ng mga griffin ang kabayo, wika ng ating bida. Bakit ka ba pumapatay ng griffin, wala ka naman gaanong nakukuha dyan, tanong ni Mirian. Pero hindi lang ito basta hunting trip. Ang layunin ni Eugene, ang tulungan si Essendra na maging Marquis. Isang lagok para sa kapangyarihan. Kinuha ng ating bida ang kristal sa katawan ng halimaw. Pero heto ang mas matindi, gusto niyang masubukan ang kanyang bagong abilidad, ang kakayahang magpalit sa anyo ng halimaw. Matapos kainin ang kristal at inumin ang dugo ng griffin, handa na sana si Eugene na maging isang dambuhalang ibon, maging si Mirian ay excited na, ang astig raw ng gagawin ng ating bida. Pero iba ang nangyari, imbes na si Eugene ang magbago, ang maliit na spirit na si Mirian ang biglang nagliwanag. Sabi ni Mirian, baka nag-evolve na ako. At totoo nga, nagbago ang kanyang anyo. Ayon sa kanya, ang mga spirit ay nag-i-evolve base sa taong ka-contract nila. Dahil sa pagkain ni Eugene ng griffin, nahawa ang kapangyarihan ni Mirian. Pero imbes na lumaki at maging mas intimidating, mas naging maliit at cuter si Mirian. Ang liit mo na ngayon, wika ng ating bida. Ikaw nga maliit din kesa kay Galfredic pero mas malakas ka, asar ni Mirian. Bigla siyang hinawakan ni Eugene at sinabi, kasya na lang siya sa kamao niya. Sa sobrang asar ni Mirian, nagreklamo siya, bitawan mo ako. Paano mo nagagawa ito sa isang mas cute na spirit? 2 araw na ang nakalipas, pero wala pa ring galaw. Sa labas ng castle gate ni Lord Gabriel, ang pasensya ni Sir Gecko ay sagad na. Pati ang mga nobles ay nagrereklamo na at nasasayang lang raw ang kanilang pera. Isipin nyo, mayroon silang 1,000 sundalo laban sa 300 lang ni Gabriel. Sabi ni Gecko, bakit hindi pa tayo magsimula ng siege?
Sigurado tayong panalo rito. Pero si Lady Essendra, nananatiling kalmado. Hindi pa raw ito ang tamang panahon. At dito na pumasok ang tunay na tanong ni Sir Gecko, hinihintay mo ba si Sir Eugene? Hindi niya maintindihan kung bakit ang lady ay nakikinig ng husto sa isang outsider lang. Ngunit may mas malalim na dahilan si Essendra. Ang original plan ay makuha ang loyalty ng lahat ng nayon bago sila pumasok sa castle. Pero laking gulat nila nang malaman na ang mga administrator, sundalo, at pati supplies ng tatlong nayon ay dinala na lahat ni Gabriel sa loob ng kuta. Kaya inakala nila na ganun din ang nangyari sa iba pang mga nayon. Para kay Sir Gecko, sapat na itong dahilan para sumugod na agad bago pa makapaghanda si Gabriel. Pero para kay Essendra, ang outsider na si Eugene ay may nakitang butas na hindi nakikita ng mga kabalyero. Ipinaliwanag na ni Lady Essendra kay Sir Gecko ang kanyang tunay na plano. Habang si Gabriel ay hinahayaang mabulok sa takot ang mga sibilyan matapos kunin ang kanilang mga supplies at sundalo, dagdagan pa ng mga halimaw na gaya ng Griffin, si Essendra ay piniling huwag nang dagdagan ang takot ng mga tao. Sabi niya, kung magiging Marquis ako, kabilang sila sa mga magiging mga tao ko. Kaya naman pala nawala ang ating bida. Si Eugene ay kasalukuyang nasa labas hindi lang para magpalakas, kundi para itumba ang mga Griffins na nambibiktima sa mga inosente. Napahanga si Sir Gecko, ani ng lady, kahit outsider si Eugene, siya ay tunay na kabalyero. Sumang-ayon naman si Sir Gecko sa narinig. Sabi ni Essendra, hindi lang si Eugene ang pinagkakatiwalaan niya kundi ang mga accomplishments nito at ang code ng mga knight na dala nito. Isang matinding pakiusap ang binitawan ng lady, Sir Gecko, magtiwala ka sa akin. Maging mas mapagpasensya ka pa para sa akin. Ginagawa ko lagi kung ano ang nais mo, wika ni Gecko. Pero isang sigaw ang bumasag sa usapan. Mula sa tuktok ng castle gate, isang messenger ang lumabas. Akala ng mga nobles ay suko na si Gabriel, pero laking gulat nila sa balitang dala nito, ang mga undead, na hindi kayang patayin ng ordinaryong tao, ay lumitaw na sa Loden Forest. Isang malupit na baligtaran. Hindi lang basta pananakot ang ginawa ni Gabriel, ginamit niya ang pinakamababang galaw sa kasaysayan ng Archibald. Mula sa itaas ng gate, sumigaw ang messenger, seryoso kami tungkol sa mga undead. Pero heto pinalabas nilang kaya hindi sila makakilos laban sa mga halimaw ay dahil hinarang ni Lady Essendra ang mga pinto ng kastilyo. Sabi ng messenger, habang ang lahat ay nanganib sa mga undead, mas pinili raw ni Essendra ang petty internal conflict o ang pag-aagawan ng trono kaysa sa kaligtasan ng lahat. Nanggagalaiti si Essendra sa narinig niya, ang hayop na yun. Napakalinaw ng laro ni Gabriel, binubura niya ang moral ng hukbo ni Essendra sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ang tagapagtanggol ng kapayapaan. Ang messenger ay nagbitiw pa ng hamon sa mga nobles at sundalo, sino ang sasama sa amin para labanan ang mga undead? Isang panawagan para sa pagkakaisa na ang tanging layunin ay paghiwa-hiwalayan ang mga kampo ni Essendra. Ito ang pinakamalakas na psychological warfare na hinarap ng ating lady, kung saan ang katotohanan ay tinatabunan ng matatamis na salita ng isang traidor. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.